Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Mayroon lang akong i-share sa inyo. Dito kasi meron din dala dito sa atin na Honda Wave na 110 mga bro. Ang problema nito ayaw gumana yung fuel gauge kaya kalas-kalas na. So bago ko ibalik yan mga bro kasi tapos na natin i-troubleshoot yan. Bago ko ibalik yan mga bro, i-share ko sa inyo yung mga dapat gawin or kung ano yung mga dapat na i-check kapag ayaw umandar yung inyong mga fuel indicator. At bago natin umpisahan mga bro, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po palagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos. So tara! So balik tayo mga bro, hindi ko na uulitin to kaya pakinggan nyo na lang yung sasabihin ko. Kung mapapansin nyo, tinanggal ko na po yan at ito po yan. Yan, ito yung ating cover dyan. Ito yung cover natin. So ito mga brong fuel, kung mapapansin nyo dito, ayan, dito yung fuel natin. E, empty, yung F, full. Full tank po yan, ibig sabihin. Kaya yan yung ibig sabihin ng E tsaka F natin. So dito naman nakatutok yan mga bro sa may pointer. Ayan diyan nakatutok yan sa may pointer. So yung mga motor mga bro, iba-iba po yan. Minsan mayroong dalawang terminal, minsan mayroong isa lang. Malimit naman dito sa Honda Wave na 110, tatlo po yan. Yung tatlong kulay na yun mga bro, bali ito po yan. So meron tayong black, accessory wire yan. Meron tayong green, yan yung ground. At meron tayong yellow white, yan naman yung nagpipick up or siya mismo yung bumabato talaga ng sensor natin na nagagaling naman dito. Ayan. So dito mga bro, meron tayong wires dito. Ito. So tinanggal ko na yan sa baba. Ito po yan. Bali, asan na ba yun? Ito. Ayan Bali, dalawa lang to mga bro yung sa Honda Wave. Alright. So dito, kung mapapansin nyo, dilaw at saka green. Ayan. Yung green na yan mga bro, ground dyan. So dapat kahit naka-on or kahit patay buhay or moto, yung buhay or patay yung motor, meron tong laman. Kasi nga naka-body ground lang po to yung green. Ngayon, yung green na yan, meron device dito sa loob yan. Hindi ko na lang po tatanggalin. Meron naman tong parang floater na nasisense niya yung negative. Kung madami ba yung gas, kung parang bola lang yun mga bro. Meron tayong tutorial po nun para siyang gumagalaw na ganun. Pag nakababa, low. Pag naka-high, habang dinadagdagan yung gasolina, umaangat yun para siyang floater. So ibabato nyo yung nasisense niya na umangat na gasolina, ibabato nyo si dilaw. Si dilaw, may wiring siya papunta dito. So yun na nga yung problema. Bakit hindi pa rin daw gumagana to? Ito kasi mga bro, tapos ko na siyang i-troubleshoot. Kaya nahuli ko na yung problema. Ang wala kasi dito mga bro, nawala yung ground niya. Nawala yung ground dito kaya hindi siya gumagana. So sa pagto-troubleshoot, ganito lang mga bro. Dapat meron po kayong test light. Yung yung accessory na yan, dapat nagkakaroon po ng supply yan once na inon nyo yung motor. So kaya kailangan natin ng test light. Ang problema, ito. Ito mga bro, gamit to. Pasensya na kayo sa test light ko ang pangit na Yung test light, ikabit natin dito sa body ground. So dapat pag inon natin natin yung motor. Pag inon nyo yung motor, dapat ito mga bro. Ito. Ito, iilaw dapat yan. So dito naman yung position naman yung position naman nito mga bro, ayan yung ating device na ito parang dynamo. Ito yung sa baba. Ayan, ito yung positive. Right. Yun sa baba. Yan yung mga i-check nyo dyan. Dapat mayroon yung na sinusi nyo. Kapag in-off nyo, wala yan. So i-off natin. So pag in-off natin, tapos pag tinislight nyo to, ito. Pag tinislight nyo, wala yan. Yan yung accessory wire. Okay, so pag in-on nyo, dapat magkakaroon yan. Ganun dapat. Tapos, itong gitna mga bro, itong gitna, ayan, nilagay natin dito. Meron kasi itong mga brong dalawang Meron tong, nakalimutan ko lang yung value mga bro ng resistor, pero meron naman tayong tutorial kung paano alamin yung value ng resistor.
Yan, dahil nga ground to, ayan. So ito dapat meron din to. Ayan, ito yung nawawala kanina. Alright, ito yung nawawala. Tapos ito naman yung ito naman na isa, ito yung kulay dilaw. Ito yung nagbabato ng nase-sense natin dito sa may floater. So dapat mga bro, ganito ang pag-troubleshoot. Dapat uhugutin nyo to, di ba? Uhugutin nyo to. Dapat kapag nirekta nyo to, kapag nirek nyo tong green at saka yung ano, kapag nirekta nyo, dapat gumagalaw na to. Okay kapag nirekta nyo tong dalawa, yung green tsaka yung dilaw, dapat gumagalaw na yung pointer. Ayan, gumagalaw na yan. Kapag hindi gumalaw yan, kahit nirekta nyo, possible na may problema talaga dito sa may motor natin. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, ay nasa panrekta mo. Ang gawin natin mga bro, irekta natin dito sa ilalim mo para makita nyo na gagalaw dapat siya. Bali, ang irerekta nyo dito mga bro ay yung green at saka yung dilaw. Okay. Yan. Sa ilalim. Sa ilalim. Green at saka yung dilaw mga bro. Tapos, tingnan nyo to kung gagalaw. Kapag hindi gumalaw yan, mag-focus na kayo dito sa may pointer. Ay, gumalaw. Ayun. Kung mapapansin nyo mga bro, gumagalaw siya Gumagalaw na siya, di ba? So, ibig sabihin, buo po ito. Tanggalin mo na. Ibig sabihin mga bro, once na gumalaw na yan, hindi po sira yung ito. Minsan kasi kaya ko naman kinalas mga bro kasi marami ako na-encounter na puputol tong resistor. Kapag kaputol ang resistor, hindi po gagana yan. So, yun lang mga bro yung may share ko sa inyong discard dyan, ano. So, napakadali lang din naman. Kaysa bumili kayo ng bago, pwede pa naman natin pong ayusin yan. So, yun lang yung wiring nito ng fuel. Yun sayang kasi Kasi sabi ng may-ari, kahit daw full tank, hindi niya nakikita. Sabi ko, may solusyon naman yan. Kaya naman repairin po yan. Ngayon, kung sira na yung itong capacitor mga bro, ang kulay kasi nito magkaiba Ayan red, brown. Tapos itong isa yellow, black, blue. Ayan Mayroon po yung value. Bawat guhit na yung resistor kasi mga bro, hindi ako yan black, brown, red, yellow, green. Bawat meron pong mga number yan na kaya natin i-manual yan. Kaya kung kuhanin yung value niyan manual. Pero i-google nyo na lang mga bro. Ayun Pero bibihira naman kasi masira yan. So ngayon ito dahil okay na yan mga bro, ibabalik na po natin siya. So kung meron pa kayong gustong itanong mga bro, i-comment nyo na lang at pag may oras tayo sasagutin din natin yan. So hanggang dito lang, magandang araw sa inyong lahat at ride safe po palagi.